Okay, dito tayo nag-third video sa bahay ng aking anak na babae, okay? Si Maricar and Matos Pereira's house with Mike Akay, okay? So dito tayo dinala ng Diyos, dito tayo magbabasbas ngayon, okay? Dito natin tutuloy ang ating third video, no? Once again, happy birthday kay Bunso, no? Na alam ko na andito sa New York, no? Kasama ng kanyang asawa at kanyang mga anak, okay? So let me continue my video clip, no, sa ating Romans, no, Romans chapter 8 verse 19 to 23, okay? Romans chapter 8 verse 19 to 23, okay? Yan ang ating babasahin, okay? Sa ating third clip video sa ating daily bread, no, sa ating the holy 20,026, the holy fourth month of the year, the holy month in 12 months of the year, no, April 27, my youngest son's birthday, okay? Alam ko nag-celebrate sila, sinurpresa siya ng kanyang mga kapuso, kapamilya dyan sa New York City, okay? With her wife and 2 children, okay? Now let me read to Romans chapter 8 verse 19 to 23, okay? 19 to 23, okay? Here is the message, no? For the earnest expectation of the creature, no, waited for the manifestation of the Son of God, okay? So dito tayo nagbabasbas sa bahay ng aking anak na babae, okay? Dito tayo gumaganap, okay? Kasama natin ang Holy Spirit ni Lord, okay? Ang sabi ng verse 19, no, sa Romans chapter 8 verse 19 to 23, no? For the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the Son of God. Verse 20, no? For the creature was made subject to vanity, not willingly but by reason of him who hath subjected the same in hope, okay? Verse 21, no? Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption, okay, into the glorious liberty of the children of God, okay? Verse 22, okay? For we know that the whole creation, no? For we know that the whole creation, no, groaneth and travaileth in pain, no? In pain together until now, okay? Together until now, okay? Verse 23, and not only they but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, okay? Even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body, okay? Yan ang sinasabi natin verse 23. Basahin natin sa Tagalog version, okay? Sa ating Romans 8, versikulo 11 hanggang 23, no? Yan po ang binigay sa atin ng Diyos kung paano natin basahin ang atin, no? Hindi dahil sa tayo nag-aral doon o tinuruan tayo doon. Ito po ang bigay na Lord alay niya sa aking trabaho sa ganitong paraan, okay? Alright, hindi tayo umiiwas o tumataliwas sa kanilang kagustuhan. Pero sabi nga po, may kanya-kanyang bigay ang Diyos na karunungan kung paano gagawin, kung paano gaganapin, okay? Kasi po minsan ang pagkakampi-kampi, pagkakaisa, nagkakagulo, okay? Kaya maraming nangyayari, iba't ibang relihiyon, okay? Iba't ibang pangalan, okay? Pero sa Diyos, no? And I hope all of that is for God's work, okay? And if all of that is good for God's works, they have to respect any work, okay? That's the way it is, no? Igalang natin, okay? Dito tayo sa Tagalog version, no? Roma 8, versikulo 11 hanggang 23, no? Iris in Tagalog, sapagkat ang maningas na pagdimiti ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Ang versikulo 2 po, sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa karunungan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa, no? Sinakop niya ako sinakop niya sa pag-asa, no? Na halos ako'y nando sa paniniwalang wala namang pag-asa, no? Pero sinakop pa rin niya ako na magkaroon ng pag-asa, okay? Yan ang ibig sabihin niya, no? Versikulo 21, na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin, sa kabulukan, sa kalayaang niluluwalhati ng mga anak ng Diyos, okay? Naging alipin tayo sa mga maling paniniwala, sa mga masamang bisyo. Yan ang ibig sabihin niyan, okay?
Huwag tayong magpaalipin doon. Huwag tayong magpatangay sa mga galit, kagahaman o anumang bagay, okay? Huwag tayong magpaalipin, okay? Sa tukso, no? versikulo 22, no? Sapagkat, no? Sabi sa versikulo 21, ng buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin sa kabulukan ng kalayaang niluluwalhati ng mga anak ng Diyos, okay? Versikulo 22, sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon, no? Hanggang ngayon alipin tayo, kaya tayo nahihirapan, okay? Versikulo 23, no? At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo ay mayroon mga pangunahing bunga ng Espiritu sa makatuwid bagay, tayo na may nagsisihibik din sa ating sarili sa paghintay ang pagkup ng dili, iba't ang pagtubos sa ating katawan, okay? Yan ang sinasabi ng ating Romans, no? Chapter 8 verse 19 to 23, no? Now let me read here in Spanish. Let me read in Spanish, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Romanos Kapitulo 8 versikulo 19 hanggang 23, okay? Romanos Kapitulo 8 versikulo 19 hanggang 23, okay? Here is in Spanish, no? Porque el angelo, no, ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 20, ¿no? Porque la creación fue sujetada a vanidad, ni por su propia voluntad, sino por causa del que le sujeto en esperanza. Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22, ¿no? Porque sabemos que toda la creación geme una está con dolores de parto hasta ahora. Versículo 23, ¿no? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las premisas del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, okay? Nuestro cuerpo, okay? Yan po sa Spanish, no? Now let's go to read the other scripture chapter verse, okay? Yun naman ating Romans chapter 8 verse 35 to 39, no? Sa chapter 8 din tayo, no? Romans chapter 8 verse 35 to 39, okay? Yung una natin binasa, Romans Kapitulo 8 versikulo 19 hanggang 23. Now we are in scripture chapter verse Romans chapter 8, same thing, no? And then verse 35 to 39, okay? Here is the message, no? Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword, okay? Espada, no? Verse 36, at it is written, for the sake we are killed all day long, we are accounted as sheep for the slaughter, okay? Sa katayan, okay? Verse 37, no? Nay, in all these things we are more than conquerors, no? Than conquerors through him that love us, okay? Verse 38, or I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, okay? Verse 39, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord, no? Walang makapaghihiwalay sa atin kahit pa sinong Poncio Pilato, no? Hindi tayo maaagaw sa Panginoon Diyos. Kahit pa si Satanas, hindi tayo kayang agawin. Naaagaw lang ating katawan, pero ang kaluluwa kanya. Bakit? Siya kasi lumikha sa atin, no? Siya yung pinanggalingan ng ating espiritu, no? ang Espiritu Santo ng Ama ay kumuha
sa Kanya ng Espiritu Santo ng ating Panginoong Hesus. At tayo na may nilika rin sa Espiritu sa kaluluwang sinasabi, okay? Basahin natin sa Tagalog sa mga taga-Roma, pahina 8, versikulo 35 hanggang 39. Sinong maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak, okay? Versikulo 36, gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinatay sa buong araw, kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan, sa katayan, okay? Versikulo 37, hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig, okay? Naging tagumpay pa rin, okay? Ang sabi ng versikulo 37, hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig, no? Who loved us? Jesus Christ, no? Siya nga ay nagligtas sa atin, okay? Versikulo 38, sapagkat ako'y naniniwalang lubos na na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit sa mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga bagay na kapangyarihan, okay? Versikulo 39, okay? Versikulo 39, kahit ang kataas-taasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin, okay? Yan ang sinasabi, okay? Alright. Now let me read in Spanish, okay? Now let me read in Spanish dito tayo sa Romanos Kapitulo 8, versikulo 35 hanggang 39, okay? Alright? Romanos Kapitulo 8, versikulo 35 hanggang 38, no? Quen nos separara del amor di Cristo, tribulación e angustia o persecution o hambre o desnudez o peligro o espada. Versículo 36, como está escrito, por causa de timos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, okay? Versículo 37, no, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel, no, que nos amó. Okay, versículo 38, no, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, no. Versículo 39, las versículos, ni lo alto, ni lo por profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, okay? Iyan yung ating Romans chapter 8, verse 35 to 39, okay? Now, let's go to the last one that we have, okay? Ito yung ating kahuli-hulian, okay? Dito tayo sa ating kahuli-hulian, no? Ephesians chapter 5, verse 1 to 5, no? Ephesians chapter 5, verse 1 to 5, okay? Here is the message, no? Be ye or you, no? Therefore, followers of God as dear children, no? Tayo mga anak, pag tayo sumusunod sa Kanya, okay? Okay, wag lang natin sabihin, ako'y anak ng Diyos, anak ka ng Diyos, anak din. Patunayan mo, wag mong sambihin lang, kundi patunayan mo, panindigan mo. Pag sinabi mong anak ka ng Diyos, iiwasan mo lahat yung mga masasama. Iwasan mo babae, iwasan mo minom ng alak, iwasan mo manigarilyo, iwasan mo wag na matatuan uli, no? Yan po yung pagsunod sa Diyos, no? Iwasan mo maging gahaman sa pera, iwasan mo mapaglamang, iwasan mong manakit, iwasan mong pumatay, no? Yan ang ibig sabihin. Kung hindi tumulong, magmahal, magpatawad, no? Yan ang ibig sabihin ng anak ka ng Diyos, okay? Pero walang basta nakakatupad ng buong buo, okay? Kung natupad man ng buong buo, natutokso pa rin sa isip at salita at damdamin, okay? Nagkakaroon pa rin ng hinanakit o inggit, maraming yan ang mga kasalanan, okay? Yan ang ating iwasan. Patunayan natin sa Diyos na tayo tanyang tunay na mga anak, okay? Then you will say, I am the child of God, I am the children of God, okay?
Pero may tukso po, kaya nahihirapan tayo, okay? Evil is always there to tempt us to be anger, mad, cursing, whatever, no? Iwasan natin mga lunya, no? Adultery, okay? Iwasan natin manlalaki, manbabae, no? Tapos kukursing tayo ng kapwa natin, tutuyoy natin, no? Nahirapan na, parang lalo pang tinatawanan, no? Minamata pa, minamaliit pa. Yan ang mga kasalanan, okay? Now, let me read Ephesians chapter 5, verse 1 to 5. Again, no? Be ye or you therefore followers of our dear children, no? Followers of God as dear children, no? Verse 2. And walk in the love as Christ also hath loved us and hath given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor, okay? Verse 3, no? But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be one's name, no? Among you as becometh sin, okay? Verse 4, no? Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but neither giving of thanks, okay? Verse 5, no? For this ye or you, that no warmonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ of God, okay? Inheritance in the kingdom of God, no? In the kingdom of God, okay? Excuse me, no? It says on verse 5, no? For this ye or you, now, the whoremonger, no? Nor unclean person, nor covetous man, who is the idolaters, hath any inheritance in the kingdom of God, in the kingdom of Christ and of God. In the kingdom of Christ and of God, okay? Yan ang sinasabi, no? Okay? Isipin nyo, miskin hindi ako pastor, pare, priest, teacher, no? Napunta ako sa ganitong pamumuhay, sa ganitong trabaho, because this is a gift of God for me, no? So they don't want to respect that. That's fine for me, no? As long as God, I was embracing God, I was working with God, it's fine for me, okay? Nangangagat dito, Makati, no? Okay, I was in the backyard of my my daughter, no? And son-in-law, okay? Aika and Macho with Micah Kai, no? Natutulog po si Micah sa taas, no? Ako'y nakatingin sa monitor, kaya naririnig nyo, ako'y nagtatapos ng aking Bible, no? The third part is here, okay? So dito tayo sa ating Tagalog version, okay? Mga taga-episode pahina 5, versikulo 1 hanggang 5, okay? Kayo nga'y magsitulad sa Diyos, naggaya ng mga anak na minamahal, okay? No? Gaya ng mga anak na minamahal, okay? Versikulo 2. At magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kaniyang sarili na hain handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy, okay? Maging samyo ng masarap na amoy, ibig sabihin, no? Alay, no? Inaalay niya kanyang sarili, no? Yung sa John 3:16, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, no? That whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Yan po yun, no? Versikulo 3, ngunit ang pakikiapid at ang lahat ng karumihan o kasakiman o ay huwag man lamang masambit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal, no? Huwag tayong madungisan, ibig sabihin, no? Mabahiran ng mga ganung bagay, okay? Para tayo manatiling mga anak ng Diyos, okay? Versikulo 4, no? O ang karumihan man, o ang mga mangmang na pananalita, o mga pagbibiro na di nangararapat, kundi kayo'y magpasalamat, okay? Kundi kayo magpasalamat, okay? Versikulo 5, sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang makiapid o mahalay o masakim na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos, okay? Wala tayo, hindi tayo makakapunta, hindi tayo makakapasok doon, no?
kapag tuloy-tuloy pa rin tayo sa ganyang paniniwala sa pagsamba. Okay? Bakit? Kasi may nagpapangaral, may nagsasabi na sa inyo, may nagpapaalala na hindi pa rin kayo tumatalima. Tuloy-tuloy pa rin kayo sa mga maling gawain, maling pag-iisip, maling pananampalataya, no? Maling pagsamba. Yan ang ibig sabihin ng maliwanag, okay? Believe me or not, I will not force you, I will not please you, but the word of God is here to spread, to hear, to accept, to listen, to embrace the love of God. Okay? Kasi pagmamahal to ng Diyos, itong ginagawa natin pagmamahal ng Diyos, okay? Ibinabahagi natin yung pagmamahal niya sa akin, ibinabahagi ko naman sa inyo. Nung ako'y may anting, nasa antingan, binabahagi ko. Wala akong pinagdamutan kasi laging hanap nila kaligtasan. Pero ngayon sinasabi ko na sa inyo uli, hindi po yan ang tunay na kaligtasan. Ang tunay na kaligtasan nandito. Nasa pagyakap sa Diyos, sa tunay na Diyos, hindi sa Diyos na kahoy, bato, ginto, pilak, no? Tanso, bakal, bato. Hindi po yan ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos ay ang taong katulad natin, napako, may butas sa kamay, may butas sa paa, may saksak ng sibat sa tagilan, sinuotan ng korona. Yan ang tunay na Diyos na sumagip sa ating pagkakasala, no? Bago siya namatay, Panginoon, Ama, patawarin mo po sila, hindi nila alam kanilang ginawa. Yan ang tunay na Diyos, no? Yung mga santo nating sinamba ko, na sinasamba nyo hanggang ngayon, yan ay hindi tunay na Diyos. Bakit? Hindi nakakita, hindi nagsasalita, hindi nahinga, hindi nakaririnig, hindi gumagalaw kapag kailangan mo ng tulong. Ikaw lagi magpapasan, ibabagsak mo doon. Natutulad tayo sa ganung bagay, no? Na hindi tayo nakakaagwat sa pagkaalipin. Nagiging alipin tayo ng isang bagay na hindi katotohanan, okay? Ang tunay na Diyos ay itong taong gumagalaw sa harap nyo. Pinapasukan ng Espiritu, namumuhay sa buhay niya, lumalakad sa lakad niya, at sumusunod sa kanya, dala ang krus ko at krus niya para maligtas, no, papunta sa paraiso ng kalangitan sa bayan ng Diyos Ama, siya bilang Diyos Anak na Jesucristo na ating Panginoon, na kasama ang Espiritu Santo na katulad ng ating kaluluwa. Okay, maliwanag po yan. Okay? Hindi yan magpapaliko-liko, no? Hindi man tayo pastor, hindi man tayo pare, hindi man tayo teacher o preacher, nandito tayo nag-aalay, no? Bilang isang mensahero, bilang isang tagatupad, no? Tagasunod, no? Servant, okay? Ng kanyang mga salitang nasa buwat sa sagradong mahiwagang dalisay na salita mula sa sagradong sakramentong Biblia, okay? Here I am because of the Holy Gospel Word of God, the Holy Sacrament, glorious, precious Word of God, no? To spread to all of you, not only for myself, but the gift of God to me to spread it to you, same as I do on the other side, no? On my other old belief, no? But now here I am, God saved me, I'm trying to save you also, because that was God gave me as a mission to touch you, to save also you, same as He do it to me, okay? Yan po yan, okay? So once again, no, please join me to closing prayer, okay? Sa closing prayer tayo, okay? Lord God, once again, here I am again to thank you, Lord God, to fulfill my general compassionate service dedicated to you, and at the same time to dedicate it to all these people who's been watching accidentally, intentionally, unintentionally, rationally, mentally. Lord God, may you touch their heart and mind and soul, no? Men and women, brother and sister, no? Father and mother, grandfather, grandmother, auntie, uncle, cousin, nephew, etc., etc. Lord, all of them, I include each and everyone, all of them in this daily bread, with devotion, healing prayer, with Jesus calling, with your promised blessing, the earth, Lord God. Lord, may your healing power be upon all of us, no? May your hand stretch out and touch their inner person, Lord God, inner person, women and men, Lord God. May your healing power touch them, Lord God, to heal them, Lord God, with your holiness power, Lord God, with your unlimited love, Lord God. Lord, save them the way you saved me, Lord God. Lord, heal them the way you healed me, Lord God. Lord, love them the way you love me. Touch them the way you touch me, Lord God. Protect them the way you protect me, Lord God. Lord, in your holy, mighty, in the holy, mighty name of your Father, the Most High, and you as a Son Jesus, our mediator, our salvation, our Savior, to guide us in our salvation, to be there in the kingdom paradise in heaven, in your Father's house, as your Son Jesus, with the Holy Spirit, to save us, Lord God. In your holy, mighty name, Jesus, amen. Lord, once again, healing prayer for God.
to those people who's been seeking your healing power to heal their body inside, outside. Lord, protect our President Donald J. Trump. Protect our ex-President Rodrigo Roa Duterte, Lord. Protect all our leaders in the godliness way, Lord. The one who's working you with the godliness way, not the evil way, Lord. But to you, there's nothing too hard for you. That to you, there's nothing impossible to you when you do your will, when you do your work, Lord. All of this I will surrender to you. In the name of your Father, you as a Son Jesus, with the Holy Spirit, in three, in truly one God. Let always dwell at you in our body, in our soul, with the Holy Ghost, with your Holy Spirit together in one, Lord God. In my inner man, in their inner woman, as your children, Lord God. In your holy, mighty name, Jesus. Amen and amen. Okay? So, God bless you po. See you tomorrow. Okay? Mag-iingat po kayo. Hanggang sa muli po. Hanggang bukas po muli. No? Tuloy-tuloy tayong nananalangin. Nagsasabi ng mga ating banal na salita sa sagradong libro upang para sa ating kaligtasan bilang paalala, no? At pagiging pag-uunawa, pagbabanal sa ating sarili, no? Paglilinis ng ating katawan, labas at loob ng ating katawan, kagalingan ng ating isip at puso, no? At ng ating kaluluwa. Okay? God bless you po. See you tomorrow. Happy birthday to those who celebrate their birthday. Once again, to my bunso, again, iho, 4 na taon na, no? You have to thank God, no? What you have to pray for me, you have to thank, close your eyes, no? Lord, thank you, my dad is still here with me. I'm already 40 years old. That's what you're gonna say, no? I don't have to teach you, but you have to think about it, no? You said, Father of the Most High, thank you for having me, my father, with me. He's still there, even though what situation he has, no? He's still alive. I can still see him again. I can still shake his hand. I can still embrace him. I can still feel him as my father and same as my son, Lord. In your holy mighty name, Jesus, Lord, thank you that you allow me to be here with my family, with all members of the family of mine and yours, Lord. In your holy mighty name, Jesus, amen. Yan ang mga ipagdasal mo iyo. Sana'y magtagumpay ka pa sa anumang iyong mga magagandang hangarin. Huwag sama-sama pong hindi sa kabutihan, okay? God bless you, iyo. And to all of us, no? To all my family, heart relatives and friends in Briones side, no? Sa akin mga auntie, tito, no? Pinsan, cousin, okay? Sa inyong lahat, no? And also, of course, sa my father's side, Mauricio side, no? To my cousin and uncle, tito, no? Nephew, okay? And to all my in-laws, Magsino and Luistro. I always say that in my prayer, in my service, Magsino and Luistro, okay? So, lahat kayo kasama. So, to all the family who's been connected with me in Magsino, Luistro, in Lemery, Batangas, most especially Barrio Ayaw-Iya, no? And to all the 50 town, no? 50 province of Lemery, Batangas, no? May the blessing of God, the grace of God, the holiness of God be with all of us in His holy mighty name, Jesus, and all the 3 region of the Philippines, no? Luzon, Visayas, at Mindanao. And of course, United States of America, the 50 state of America, and all over the country, no? Outside and inside of the United States of America. Lord, may your blessing and grace and forgiveness and protection and provision be upon all of us in your holy mighty name, Jesus. Amen and amen. God bless you. See you tomorrow.